Hi guys, so I'm going to do a reading. So let's see kung kaninong situation to. Kaninong reading to. Sinong maka-resonate dito. Let's see. This is a love reading guys. So hindi lahat maka-resonate dito. Okay? So check, takes what resonates and leave the rest. Wala akong idea, I have no question. Let's just see the situation between you and your person. Kung sino man yung nasa isip niyo ngayon. Remember, this is a love reading. Okay, so let's start. What is your situation right now? Wow, 6 of Wands. Oh. You might be, some of you might be a Libra. So, yung sitwasyon ngayon is a bit, merong revelation, merong some of you parang may ni-reveal yung person mo about a commitment. Hindi ka na, parang parang stress ka sa kakaisip about this person na ni-reveal niya sa'yo yung totoo. About this person na sinabi niya sa'yo yung totoo. Ito yung dahilan kung bakit naghiwalay kayo. Parang meron siyang inoffera ng commitment or relationship and then parang inexplain niya to sa'yo and tinapos niya to. So, medyo ka ngayon sobrang stress ka ngayon sa kakaisip about this revelation na binigay ng person mo sa'yo. Yet, andun din sa point that you are in a healing process right now. Pero, you already wanted to move forward and never look back from this. Pero, parang lumilingon ka pa din kahit papano. Hindi naman sa hindi ka makapaniwala sa ginawa niya. It's just that, parang andun lang sa point na na-stress ka lang. Siyempre, kahit sino naman, nasaktan ka din, of course. So, I can see na parang might be some of you are LDR and then may inamin yung person mo dito about you guys being an LDR na nagkaroon siya ng iba. And, andun din sa point na kaya siguro nung time, nagkaroon ng time dito na medyo tumahimik siya, medyo hindi siya nagpaparamdam, medyo naging cold siya because of this. So, bali, in-explain niya to sa'yo. And then, doon ka na okay, clear na sa akin to lahat ng to. Pero, na-stress ka sa kakaisip siguro kung saan ka nagkulang, kung ano yung nagawa mo para gawin niya to sa'yo. Ano yung nagawa mong pagkakamali para ikaw yung pinili niyang could be lokohin, something like that. Yun yung nasa isip, yun yung sitwasyon mo ngayon. Okay, so let's see. About your person this time. Ano yung naramdaman niya ngayon nung nagawa niya to sa'yo? Ano yung mga naramdaman niya? Feeling ko nung nangyari ito, nung inamin niya sa'yo is something that feeling niya na finally nabigyan ka niya ng clarity. Finally parang hindi na siya nagtago sa'yo na na ready na siya to move forward
sa kung ano man yung sino man yung napili niya. But the thing here is merong gulo na nangyari. I think may away. Of course, siguro inaway mo, siguro nagreklamo ka. Sino ba naman? Andun siya sa point na meron siyang feeling of confusion. Siguro hindi lang sa'yo to siya nag-amin. Siguro doon din sa isa. Parang clear out niya lahat. Clear out niya. And feeling ko kung andun sa point na nagkagulo. It's either in your side, alam mo yan, kung nag-away talaga kayo nito dahil sa mga clarity na binigay niya. So this is on your part. Pero kung hindi, you just really wanted to heal. So this is on the other side. So andun sa point na confuse siya sa mga nangyayari. Parang andun siya sa point na hindi niya na-appreciate yung ginawa niya. Okay? Kasi parang lalo siyang na-trap sa sitwasyon. Siguro nung time na inamin niya to sa'yo, akala niya matatanggap mo na maintindihan mo na hindi ko alam kung paano niya to sinabi sa'yo, pero parang lalong gumulo. Siyempre hindi niya expect niya siguro that you will understand and you will just walk away, pero parang feeling ko nag-away kayo nito eh. So yung feeling niya dito is parang nagkagulo, even if nandun ka sa point that you just really wanted to heal. Pero I don't know if paano ka nag-approach sa kanya ng arguments. Siguro doon siya medyo siguro may nasabi kang masakit, na hindi niya makakalimutan, na something na nagawa mo, na may binitawan kang salita sa kanya or mga pangyayari sa kanya na pwede niyang ikakasisisi sa nagawa niya sa'yo. Kasi parang ganito yung feeling ko na nangyari dito. Kasi hindi, na-confuse siya dito eh, sa mga sinabi niya. Pero, yung feeling niya na, at least nasabi niya yung, nagkaroon ng clarity dito sa inyo. Feeling ko, ang pakiramdam ko dito, no, inamin niya to sa'yo, pero dahil ayaw niyang mawala ka. Inamin niya to sa'yo dahil ayaw niyang mawala ka. Pero, yung pag-amin niya sa'yo na akala niya magkakaroon na kayo ng new beginning, na pag-uumpisa na ng pagbabago sa relationship ninyo, is parang naging worse para sa kanya dahil hindi mo siya nakalimutan. Palagi kayo nag-aaway because of this. So, feeling ko, yun yung dahilan kung bakit ganito yung namda niya. Parang may pagod na sa away. So, ano naman yung naramdaman mo dito? Yeah. Nag-away talaga kayo. Because of the clarity, doon sa point na there is really an argument sa inyo talaga tong arguments na to. The five of wands. There is really an argument sa nangyari sa inyo dito, and parang andun din sa point na because of this clarity, para sa iyo okay naman na parang mababalanse naman ng lahat. Parang okay na inamin niya to sa iyo. Pero para sa'yo, deep inside, might be you are somebody na emotional na hindi makalimot sa mga pangyayari. Parang inulit-ulit mo, 'di ba? Sabi ko kanina na hindi mo matanggap, pero parang gumulo to sa isipan mo. Bakit nangyari? Anong nagawa ko? Bakit nagawa mo to sa akin? So willing ka din naman na i-fight yung relationship niyo and to save your relationship as well. It's just that andun sa point na parang gusto mo muna talaga dito na mag-heal. Kasi hindi ka makapaniwala na bakit nagawa mo to sa akin. Hindi ka makapaniwala sa mga nagawa niya talaga sa'yo.
I asked the cards if mapapatawad mo pa ba siya, maayos pa ba to, or kaya mo bang ayusin yung, kaya mo ba na samahan siya na ayusin yung relasyon ninyo. Dahil ito yung gusto niya kaya nga siya umamin sa'yo. I think that yes, it can, kasi hindi naman siya give up sa'yo. This person was going to continue to offer you this love, kaya nga to inamin niya sa'yo dahil ayaw kanyang mawala sa buhay niya. And yet, kaya nga niya binigyan ka ng clarity sa mga questions mo, might be before, kaya niya inamin sa'yo para tapos na, okay na tayo, magkaroon na tayo ng new beginning. Hindi lang niya expect na hindi mo siya makalimutan at inaaway mo siya or nag-aaway kayo, hindi, parang palagi kang nagtatanong hanggang sa umaabot na kayo sa pag-aaway. But I can still see here that you are going to take the leap of faith towards a new beginning sa taong ito. Pero aabot pa kayo sa point na siguro hindi kayo mag-uusap muna. You are going to give this person a silent treatment. You could be a Taurus, Virgo, Capricorn, okay, or a Leo sign, could be. Okay, you might be dealing with the Libra, Sagittarius. You could be Libra, Sagittarius. So bibigyan mo muna siya ng silent treatment because andun ka sa point na you are going to parang find your enlightenment sa mga nalaman mo. Andun kasi sa point na parang you wanted to heal, you wanted to rebuild yourself. Naisip mo din yun dahil sa mga, parang nawalan ka talaga ng tiwala sa kanya, sa mga nangyari sa inyo. And parang naisip mo na gusto mo naman siyang patawarin, gusto mong ayusin to, pero seems like hindi nawawala talaga sa akin yung mga nagawa niya, even if inamin niya to sa akin. So, you really wanted to heal and you are also confused na, lalo na if I said earlier that LDR kayo or naging LDR ba kayo, then mahirap magtiwala dahil malayo kayo sa isa't isa. So, you are still very much confused in this decision na towards a new beginning of this person or moving on. Kasi parang andun sa point na nung previous relationship ninyo, matagal ka naghintay dito parang napagod ka, naghintay ka kung kailan kayo maayos. Nung time na hindi niya pa inamin sa'yo, may mga nangyayari na sa inyo na pagod sa'yo, paghintay sa'yo, kung kailan ka maging okay. Minsan siguro hindi siya nakipag-usap sa'yo, minsan siguro naging cold siya sa'yo, dahil nga nag-offer siya ng relationship or love to somebody else, and yun yung dahilan kung bakit siya naging cold sa'yo, bakit minsan lang siya makipag-usap sa'yo, and yet ikaw parang naloka ka na sa kakaisip kung bakit, and marami ka ng mga instinct sa isipan mo, mga naiisip na mga bagay-bagay, yet andun sa point until might be na-realize niya na you are someone na worth it na tao kaysa doon sa isa. So siguro iniwan niya yung isa, then inamin niya sa'yo na wala na sila, tapos na inamin niya to sa'yo para maging maayos na kayo, dahil ikaw nga yung gusto niyang balikan, ikaw yung gusto niyang makasama. Yet nung time na dumating yon, marami na nangyari. Nandito nakalagay kasi dito na napagod ka din sa kakahintay, na almost kayong nawasak dalawa. Siguro matagal din kayo nagsama nito, din almost kayo nawasak because of this betrayals na ginawa niya sa'yo. So andun ka sa point na you are not sure if wala na ba talaga or meron pa, because could be LDR kayo or could be naging LDR kayo. So pero
you also going to take the leap of faith. It's just that you're taking the leap of faith, hindi siya tuloy-tuloy on your part. Nawala na kasi yung trust mo. So you did take the leap of faith. Pinatawad mo, willing ka maging okay kayo, pero minsan talaga bumabalik to sa'yo. And yes, ando din sa'yo na baka we never know what will happen, na anong ginagawa mo ngayon. So pero this person, pinapakita naman talaga niya sa'yo. Pinapakita niya sa'yo yung pagmamahal niya sa'yo. So, what will be the outcome of this? Let's see. Is it magtiwala ka ba talaga ulit? Maging maayos ba kayo? Or sadyang malulung ka na sa overthinking mo? Malulung ka na sa trust issue mo? Let's see. Feeling ko dito, hindi ka, parang mawawalan ka talaga dito ng tiwala. Parang magmamasid ka sa mga bagay-bagay. Parang dahil nung simula na nalaman mo or inamin niya sa'yo, parang palagi ka nang nagmamasid sa every galaw niya. Parang palagi ka nang nandoon to see kung anong ginagawa niya. Parang hindi ka na mapakali nung time na yun. And parang andun din sa point na you always think of walking away. You always think of, parang minsan ikaw na din yung nagiging cold this time, na minsan naiisip mo gusto mo na lang umalis emotionally dahil sa iniisip mo na baka sila pa or baka may iba pa. Yung overthink mo hindi na wala talaga. So you keep on overthinking that, and this overthinking leads you towards heavy feelings, you know. Parang feeling mo ang bigat. Feeling mo, ito mga nangyaring ito sa akin ngayon, parang feeling ko ako lang yung nagdadala ng problema nito. Parang feeling ko, parang there is still something, nararamdaman ko na baka meron pa talaga, baka sila pa, ginawa niya lang yun para hindi kami maghiwalay, something like that. So, in this situation, meron naman possibilities na magkakaayos kayong dalawa. There is a possibilities na magkabalikan at maging okay talaga kayong dalawa. Ando lang din talaga sa point na mangyayari muna itong silent treatment, overthinking, trust issue. Mangyayari talaga muna ito, and bago kayo tuluyan na magkaroon talaga ng new beginning. Pero there is a hope dito ng new beginning sa inyong dalawa. Let's see advice from tarot card. Makikita din natin to why. So what's the advice from tarot cards? Okay, I can see here that if my tarot cards wanted to tell you that if you need some space, then have some space. Okay, hindi mo kailangan pilitin na intindihin ang lahat ng bagay. Hindi mo din kailangan pilitin na maging okay and tanggapin na lang ang lahat ng to, dahil hindi naman talaga madali tanggapin. Pero hindi mo din kailangan na gumawa ng gulo or makipag-away at hindi magpapansinan at sabihin natin na sisihin siya or what do you call this? Parang supladahan siya. Parang yung
maging suplada ka sa kanya or maging strong person ka na maging strict ka sa sitwasyon sa relationship niyo dahil sa inamin niya na may kasalanan siya dito and ikaw wala. So just have some space to think, you know. People are not perfect. Okay, we are not perfect. Hindi ka man nakagawa ng kasalanan sa kanya, pero you sa sarili mo mismo, you know that you are not perfect. You also have some mistakes, whether malaki man to, whether maliit man to, whether sa kanya or hindi sa kanya. We all have commit mistakes. So people, we human beings, sometimes natutukso talaga tayo. Like hindi man tukso sa tao, minsan mga bagay, in anything, you know. Just parang bigyan mo lang ng space yung isa't isa sa inyo. Nung siguro nung inamin niya sa'yo, sabihin mo lang na pwede bang tumahimik mo, pwede bang pahinga muna tayo. Gusto ko lang mag-isip. Parang ganun. Wag na lang idaan sa away, wag na lang idaan sa blaming or anything. And if this person during those like having space sa inyo, and if this person is parang ano sa point na hindi siya gumive up sa'yo, this person is willing na maulit yung dati sa inyo, mag-umpisa kayo ulit sa dati, mabalik yung sparks ninyo, yung pagmamahalan ninyo, and maging matured pa siya more sa relasyon ninyo, and bibigyan ka pa ng matatag na relasyon, is then try to rebuild another relationship with this person if gusto mo pa. Okay? Pero if ayaw mo na, sa pag-amin niya sa'yo, parang andun ka na sa point na sobra kang nasaktan, sobra kang nakaramdam ng betrayals, and then ayaw mo na, then sabihan mo siya na hindi ko matatanggap to, parang hindi ako makatiwala balik sa'yo, and I think hindi na lang natin i-continue to dahil parang nawalan na ako ng tiwala sa'yo. Wag na lang na gugulo pa kayong dalawa. So, of course, yung away, hindi naman talaga yung mawawala eh. Sa isang relasyon, hindi talaga mawawala yung away. Pero wag naman sa lagi, na binabalik mo sa kanya, ng binabalik. Kahit kasalanan niya man. Pero inamin niya kasi dito eh. Inamin niya. So, sometimes, we learn how to forgive and to accept that things really happen. People really change. You know, our partner really do change. So, hindi naman sa maging manhid tayo, pero pwede natin silang sabihan, pwede natin silang pwede mo siyang sa pagsabihan, pwede mo siyang bigyan ng ultimatum, pero not in a way na, kasi nakikita ko kasi dito, andun ka sa point na trinay, pinush mo yung sarili mo, okay, tanggapin ko, pero nag-aaway kayo dito eh, and then tumatahimik ka, hindi ka namamansin, parang feeling mo gusto mo ng, parang naging ano ka dito, na depressed or na stress. Minsan, okay, minsan naman biglang hindi na naman. So, I can sense the Cancer sign, Gemini. Okay, so, there is still a chance na maayos ang lahat ng to if maayos talaga kayong dalawa. So, have your space and heal from your pain. Then, if okay ka na, then, if willing pa siya, then, there is a possibility kung mag-collide kayo balik, kung magkaayos kayo balik, or willing siya na makipag-meet sa'yo. I can sense an LDR. Hindi naman to para sa LDR. That could be not LDR. Could be LDR. So, kung willing siya makipag-collide sa'yo, ulit balikan sa'yo, still, even if nagbigay na kayo ng space sa isa't isa, then, ayusin nyo na. Yung mga issue ninyo, itapon nyo na yun. Hindi naman siya kalimutan, kasi hindi nyo naman makalimutan yun eh. So, itapon nyo lang yun siya na to rebuild another empire, to try to rebuild another trust. Hindi naman siya madali talaga, pero this person could understand because, kasalanan niya yun eh. So, dahan-dahanin. Ikaw, tulungan mo din yung sarili mo na dahan-dahanin. Lalo na pag nakikita mo naman na pinipilit niya din naman na magbago para sa'yo.
Worse doon kung nag-rebuild na kayo ng empire, nag-rebuild ka na ng other trust, then ganun pa din yung ginawa niya sa'yo, or yung treatment niya sa'yo is hindi pa din nagbago, same pa din before. Yun iba na yun. Meron na pagka-narcissist yun. So, hindi mo na kailangan na bigyan ng another chance yun, or paulit-ulit na lang. So, siguro, this could be like, nung pag-amin niya, inayos niya na din yung ano niya, then try to give a chance. Kasi nakikita ko naman, willing naman talaga siya eh. Willing siya to move forward towards with you. Willing talaga siya. And pareho din naman kayo hindi makamove on dito ang dalawa. Feeling ko nga magkakaroon talaga kayo ng rebirth dito. Magkakaroon na kayo ng rebirth. Even if magkakaroon kayo ng space sa isa't isa, there is still a chance of new beginnings sa inyong dalawa in the near future. So, this will be in the near future. Kaya sabi ng card dito na, parang advice ng card na if sobra kang na-stress, sobra kang naipit sa sitwasyon, sa mga decision na gagawin mo, then have some space. Ipaintindi mo sa kanya na kailangan ko muna magpahinga sa mga issue na nangyari kasi hindi na ako sure hindi na ako sure sa pagtitiwala ko sa'yo. Parang timing muna tayo, bigyan muna natin yung spaces at isa. And this person, if this person really do love you, because this is the card of love, true love, unconditional love, if this person do really love you, kaya nagawa niya yun and willing pa siya na mag-focus sa relasyon ninyo and wait for you until you're okay, until you're ready, until you're prepared, then doon na niya gawin na pag ready ka na, ayusin nyo na yung dapat ayusin sa inyong dalawa. Para hindi na mabigat. Kasi pag lalong pinupush nyo yung sarili nyo, like, ganyan na yung nangyari, tapos pinupush nyo, nag-aaway kayo, and you're still together, nag-uusap kayo araw-araw, and then you're still together, and then pinupush nyo pa din yung mga sarili ninyo, then, mahirap, lalong lalago yung away na imbis na yung away ninyo is about the other person, yung away ninyo naging about na sa inyong dalawa, yung trust issue na talaga. So para hindi kayo maghiwalay, para magkaayos kayo at magkabalikan kayong dalawa, then have some space. So yun, you might be a Pisces, you might be dealing with the Pisces. I can see an Aries sign, Libra sign, Cancer, Gemini, Taurus, Gemini, Virgo, Sagittarius. As I said, that is my reading for you. Thank you and God bless.